Gulat kayo, no? Ako nga po pala ang inyong Lente Girl, Diskaya. Charot, ang inyong Lente Girl Jerva, nagbabalik. Halina't pag-usapan natin ang abuse of state resources at korupsyon. Kamakailan lamang, biyanig ang sambayan ng Pilipino ng katakot-takot na isyu ng korupsyon sa ating bansa. Bugsod ito ng pagbaha ng sandamakmak na impormasyon tungkol sa mga nangyayaring iligal sa likod ng mga flood control projects. Dawid dito syempre ang maraming mambabatas at opisyal ng gobyerno. Sa mga nagdaang hearing sa Senado, inilarawan ng korupsyon bilang isang organized syndicated crime. Organized syndicated crime? Ang korupsyon daw kasi sa gobyerno ay meron ng sinusundan na istruktura, mga illegal na proseso na kinasasangkutan ng napakaraming public officials mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang pwesto. Isa sa pinakamatinding palaisipan sa sambayanan, saan nga ba dinadala ang bilyon-bilyong salapi ng taong bayan? Maraming umaalma sa mga posts ng kapamilya at anak ng mga korap na politiko at kontratista. Tinatawag natin silang Nepo Babies. Nepo babies? Sa mga social media platforms halimbawa, pinagdidiskitahan ng mga netizens ang pagbabalandra ng mga anak ng korap sa kanilang lavish lifestyle. Lavish lifestyle? Ayon sa mga netizens, nakababahala ito sapagkat malaki ang chance na ang perang nilulustay sa pagbili ng mamahaling gamit ay mula sa buwis ng taong bayan. Pero, mahalagang maalala natin na halos lahat ng sangkot sa malawakang korupsyon na ito ay ang mga politikong iniluklok natin sa pwesto. Ang gabundok na salaping katuon sana para sa pagpapaunlad ng bansa ay dumidiretso sa maraming bank accounts ng mga politiko at ayon sa sabi-sabi sa kani-kanilang condominium units. Condominium units? Ang tanong, mauubos ba nila ang lahat ng ito? Siguro, hindi. Pero malaking halaga ang itinatabi nila upang gawing makinarya sa eleksyon. Pamilyar na sa atin ang hindi matapos-tapos na issue ng Abuse of State Resources o ASR. Ayon sa COMELEC Resolution number 11104, ang ASR ay ang paggamit ng resources ng gobyerno upang masiguro ang pagkapanalo sa eleksyon. Halimbawa, ginamit ni Mayor X sa pangangampanya o sa pagbili ng boto ang pondo na para sana ay sa flood control projects ng kanyang munisipyo. Samantala, maituturing na ASR ang paggamit ng kagamitan at equipment ng gobyerno sa pangangampanya. Gayon din ang pagre-release o paggamit ng pondo ng gobyerno kung ang isang proyekto ay uumpisahan 45 days bago ang regular elections o 30 days naman sa kaso ng special elections. Nakasaad din sa nasabing resolution ang ilan sa mga presumed acts kung saan ang isang kandidato ay maituturing na nakagawa ng ASR sakaling gawin niya ang mga sumusunod. Una, paggamit ng sasakyan ng gobyerno para itago o itransport ang kanilang campaign materials. Pangalawa, ang paglalagay sa barangay halls o anumang government property ng pagkain o inumin na para sa mga taga-suporta ng isang kandidato. Pangatlo, ang pagdi-display ng campaign materials sa mga government properties gaya ng ambulansya. Pang-apat, ang pagdi-distribute ng ayuda kung saan ipinabalandra ang litrato at pangalan ng isang kandidato. Pang-lima, ang paggamit ng social media platforms ng gobyerno upang i-feature ang isang kandidato. Pang-anim, ang pagpopromote o pagdi-display ng campaign materials ng isang kandidato gamit ang proyekto ng gobyerno. Pang-pito, ang biglaang pagkansela ng mga scholarship programs o government grants sa mga qualified beneficiaries o ang tahasang pagtanggi sa kanila upang mapabilang sa scholarship grants. At pang-walo, ang biglaang pag-hire ng job order at contract of service workers kung ang kanilang conduct bilang empleyado ay indikasyon ng pagsuporta o pagtuligsa sa isang kandidato. Sa makatwid, ang ASR ay isang uri ng korupsyon. Pero, saan nga ba nang uugat ito?
Ang political dynasties ay isa sa mga nakikitang rason kung bakit talamak ang ASR. Kapag ang isang pamilya ay may kontrol sa isang lugar, mabilis silang nakakatakbo sa accountability. Malaking dahilan din ang ilan sa mga kultura nating mga Pilipino. Halimbawa, ang pagtanaw ng utang na loob ay nagiging mitya upang mapilitan tayong iboto ang ilan sa mga kandidato. Sa maraming lugar sa bansa, nagiging epektibo ang pagkontrol sa pag-iisip ng mga botante tuwing nakakakita sila ng mga litrato at pangalan ng kandidato sa mga ayudang tinatanggap nila o kaya na may sa mga pampublikong proyekto ng gobyerno. Ang padrino system at ang kultura ng pakikisama ay inanding dahilan upang mahikayat tayo na suportahan ang ating mga kamag-anak, kaibigan o kapitbahay na politiko. Kahit na alam nating may bahid sila ng korupsyon o kahit na hindi naman sila karapat-dapat sa pwesto. Kasabay ng paglubog ng bansa ng dahil sa walang habas na korupsyon ay ang paglubog din ng ating karapatan sa maayos, mapayapa at pantay na eleksyon. Layunin ng ASR na manipulahin ang proseso ng eleksyon at ang paniniwala ng mga tao upang umayon sa kanila ang resulta ng eleksyon. At bilang isang uri ng korupsyon, ang ASR ay isang hadlang sa kaunlaran at magandang bukas ng ating bansa. Sa isang bansang lubog sa korupsyon, hindi mga politiko o kandidato, kundi mga mamamayan at botante ang nalulunod. Naway patuloy pa rin tayo sa pagtatanong, saan nga ba napupunta ang pera ng taong bayan? Tandaan, ang ASR ay hindi lamang nangyayari tuwing eleksyon. Kaya naman, pag-asar ka sa ASR, i-report mo na yan sa Huwag Kang Kukurap Accountability Lab ng Lente na maaari mong ma-access sa www.lente.org.ph/report#report-form. Maaari ka ring tumawag sa aming hotline number sa 0920-266-0944.